sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras, dahil sama-sama tayo, Pilipino. May kabuluhan bawat umaga sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino, katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa na namang mapagpalang araw ng Sabado, March 9, 2024. Siyempre, binabati natin yung lahat ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, nakikibalita sa Pilipinas. Ngayon sa ulo ng ating mga balita, katiting na rollback sa petrolyo asahan naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan ng Marso. Bilang na mga walang trabaho sa Pilipinas tumaas noong buwan ng Enero. Bagong defense concept upang protektahan ang teritoryo ng bansa ay pinatupad ng Armed Forces of the Philippines. China, pinaghahanda ang kanilang sundalo sa posibleng military conflict sa karagatan. 5 taong tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila magsisimula na sa March 28.
Dating Pangulong Rodrigo Duterte tinalagang caretaker sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatlo ang patay sa sunog sa May Kawayan, Bulacan. Naku, ingat ho. Mahigit 100 milyong pisong halaga naman ang cocaine nakitang palutang-lutang sa Eastern Samar. Dating sundalo arestado sa pang-hold up ng convenience store sa Maynila. At sa balitang sports, Pinoy gymnast na si Carlos Yulo umabante sa 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup. At sa balitang showbiz, ang actress na si Jacqueline Jose nakitaan daw ng bihirang green bones matapos ito ay makremate. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ako ho si Raymond Tadpan, sa inyong mga kasama sa mga susunod na oras ng balitaan. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kasado ang kapiranggot na tapyas presyo sa mga produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng maglaro sa 50 hanggang 80 sentimos ang rollback kada litro ng gasolina. Maari namang magkaroon ng 20 hanggang 50 centavos na tapyas presyo sa kada litro ng diesel at 20 centavos hanggang 45 centavos naman sa kerosene. Sabi ng DOE na bunso dito ng bumabang demand ng langis ng Amerika at China, gayon din ang inaasahang pagtaas ng oil supply ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Pailing-iling si paring Joel Mendoza. Patuloy na bumababa ang presyo ng pagkain sa buong mundo sa ikapitong buwan nitong Pebrero ayon sa Food and Agricultural Organization. Ayon sa ahensya, sa ilalim ng United Nations, 0.7% ang ibinaba ng food price index nitong nakalipas na buwan. Kasunod dito ng pagbaba ng cereals ng 5% noong Pebrero dahil sa mababaring halaga ng mais na bunsod naman ng masaganang ani nito sa South America. Kabilang din sa bumabang halaga ang trigo at vegetable oils dahil naman sa dami ng ani. Gayunman, tumaas naman ang presyo ng asukal sa 5 o 3.2% dahil tagtuyot sa Brazil, habang ang meat index naman ay umakyat din ng 1.8%. Tataas naman ang singil ng kuryente ng Meralco o ang Manila Electric Company sa ikatlong buwan. Sa anunsyo ng Meralco, 0.02 centavos kada kilowatt hour ang madadagdag sa March bill ng kuryente. Katumbas ito ng dagdag na 4 na piso sa isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 6 na piso naman kapag 300 kilowatt hours at 8 piso kapag 400 kilowatt hours habang 10 piso kapag 500 kilowatt hours. Ayon sa electric company, ang taas singil ay bunsod ng paggalaw ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines. Para pala itong may problema yung INECO o INEC, Ilocos Norte Electric Cooperative. Mukhang may issue sila ngayon dyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Sumipa sa 4.5% ang unemployment rate. Ito yung mga walang trabaho sa bansa nitong buwan ng Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.15 million na Pinoy ang walang trabaho, mas mataas sa 1.6 million noong buwan ng Disyembre. Bunsod ito ng bumabang bilang ng mga seasonal job matapos ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Tumaas din sa 13.9% ang underemployment mula naman sa 11.9% noong December 2023.
Yung iba gustong magtrabaho, pero reklamo ng isang may-ari ng bakery, namimili ng trabaho. Ang gusto magkahera lamang at yung may ari ang maghuhugas ng pinaglutuan. 13 minuto makalipas ang alas 4, pinaghahanda ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang armed forces sa posibleng military conflict sa karagatan. Ayon kay Xi, layon nitong protektahan ang kanilang maritime rights at interes at para sa development ng maritime economy. Inutos din ni Xi ang pagbuo ng cyberspace defense system at aerospace system development at pagpapalakas sa national network security. Ginawa ng Chinese President ang direktiba sa pakipagpulong sa People's Liberation Army at Armed Police Force sa gitna ng agresyon nito sa East at West Philippine Sea. Sa ulat ng Hong Kong media, sinabi ng isang senior Chinese Navy officer na tinatrabaho na nila ang planong bumuo ng ika-4 na aircraft carrier. Hindi pa malinaw kung nuclear-powered ang nasabing sasakyang pandagat. Tapos sasabihin ng mga Chinese, ayong mga Pilipino, magugulo kayo, ginugulo nyo kami. Ay nako. Ipinoste naman na ng Philippine Navy ang warship na BRP Emilio Jacinto sa Northern Luzon. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, pangunahan nito ang pagbabantay sa maritime territory ng bansa hanggang sa Batanes at Philippine Rise. Dumating sa Northern Luzon Command ang BRP Emilio Jacinto kasama ang 60 crew mula sa dati nitong assignment sa West Philippine Sea. Nauna nang iniutos ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa Armed Forces of the Philippines na paramihin ang mga sundalo at palakasin ang pagpapatrolya sa dulong hilaga ng bansa. Labinlimang minuto na ho makalipas ang alas 4. Nagpatupad ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng bagong defense concept para protektahan ang teritoryo ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinatupad na ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Magsisilbi rin na niya itong pundasyon sa pangmatagalang proteksyon sa interes ng bansa, lalo na sa ating mga resources at economic activities sa mga karagatan nito. Ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos ang direktiba ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang puwersa na paghanda ng posibleng military conflict sa karagatan. Magandang umaga sa ating mga seafarers, yung mga seamen, mga seaman at kanilang mga pamilya. Lalong-lalo na yung mga kasalukuyang naglalayag yung kanilang mga barko dyan sa Red Sea. Ito yung nagiging target ng mga Houthi. Ligtas na ang 10 tripulanteng Pinoy na kasama sa barkong inatake ng mga rebelding Houthi sa Gulf of Aden. Sabi ng Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nakausap niyang lahat sa video call ang 10 Pinoy crew at kasalukuyan silang nananatili sa Djibouti Hotel. Samantalang stable na rin ang kondisyon ng 3 Pinoy na nasugatan sa insidente at patuloy na inoobserbahan sa ospital. Habang nagipag-usap rin ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers sa pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa pag-atake at tiniyak ang kanilang pag-alalay sa mga ito hanggang sa maiuwi ang kanilang mga labi sa Pilipinas. Naiwan pa sa barko ang mga labi ng 2 Filipino seafarers na napaulat na nasawi matapos atakihin ng mga rebelding Houthi ang kanilang barko sa Gulf of Aden.
Ito ang sinabi sa DZRH ni Department of Migrant Workers OIC Hans Leo Kakda, kung saan idiniin rin niya na magsasagawa pa rin ng salvaging operation kung saan i-retrieve ang mga bangkay. Hindi raw naisama ang mga labi ng 2 tripulanteng Pinoy dahil prioridad ng Indian Navy ang evacuation ng sakay ng mga barko. Samantalang nakausap naman na rin daw ng DMW ang pamilya ng mga biktima na kanila ring binisita ng personal kahapon. Personal nang nakadaog palad yung isang pamilya at ngayong umaga ay pupuntahan yung isang family naman. Opo. Ipaabot ang police support and assistance. Ito po rin ay direktiba ng ating mahal na Pangulo. At may salvaging operations na isasagawa pa dun sa barko. Kaya't yun ang inaantabayanan natin ngayon, Ka Jerry. Kasi, Ka Jerry, yung 2 nasawi ay nasa barko pa rin. Si DMW OIC Secretary Hans Leo Kakdak. Lalarga na ang 5 taong tigil operasyon naman ng Philippine National Railways o PNR sa Metro Manila simula na sa March 28. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, layon nitong bigyang daan ang construction ng North-South Commuter Railway Project. Partikular na suspendido ang operasyon ng PNR sa rutang Governor Pascual, Patutuban at Tutuban papunta ng Alabang. Sinabi ng PNR na maglalatag ang DOTR at LTFRB na mga alternatibong bus routes para sa mga apektuhang mga pasahero. Dami nating mga kababayang sumasakay dyan tuwing hapon at yung uwian, tuwing umaga at ganoon din yung uwian sa hapon. Sa bagay, kung matapos naman yung bagong release, hindi mas maganda. Mas marami ang makikinabang at baka mas maalwan lalo ang magiging biyahe ng ating mga kababayang sumasakay ng mga tren. Nasa mahigit 20,000 pasahero ang maapektuhan ng pagtigil ng operasyon ng Philippine National Railways o PNR sa March 28, 2024. Ito ang inihayag ni DOTR Undersecretary for Railways Jeremy Regino sa DZRH kaugnay ng isa sa gawang 5 taong tigil operasyon ng mga estasyon ng PNR sa Metro Manila. Layon nitong bigyang daan ang construction ng North at South Commuter Railway Project. During the peak hours po, peak season po, that's from October to December, ang mga peak passengers po natin ay 25,000. Wow. Sa ngayon po, mga 20,000 passengers po ang maapektuhan ng ating suspension ng operasyon po ng PNR. Ngunit sinabi din ni Regino na nakadepende naman ang tagal ng naturang suspension sa bilis ng magiging construction ng proyekto. Kaya maaari pang umiksi o mas tumagal ang nasabing tigil operasyon ng Philippine National Railways. Well, yan ho ay depende ho sa right-of-way acquisition natin, sa speed of right-of-way acquisition. Yes. Pero meron na ho tayong usapan sa mga kontraktor po pag napabilis ho natin ang ating right-of-way acquisition at saka resettlement ng informal settlers. Nangako po sila na kanilang pabibilisin din po ang kanilang ang kanilang konstruksyon sapagkat gusto rin po nilang matapos ng maaga. Si Undersecretary for Railways Jeremy Regino. Alas 4:21 ng umaga. Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang mga biyahe sa abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo sa madalas na nagiging pagluwas ng bansa ng Pangulo kung saan kamakailan lang ay lumipad ito papunta ng Australia at ngayon naman, 2 beses sa Australia, ay magtutungo siya sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Sa isang news conference sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabre na ang foreign trips ni Pangulong Marcos ay alinsunod lamang sa development agenda ng administrasyon.
Paliwanag pa ni Algabre, hindi nasasayang ang pondo ng gobyerno sa mga biyahe ng Pangulo sa labas ng bansa dahil para din ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. This is indeed these trips are all in support of the President's development agenda for the well-being and well-being of our country and the progress of the Filipinos. Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre. Sa mga nangangarap ng long weekend, ito yung sagot doon sa pinag-uusapang dapat ay hinihingi or inaasahan na holiday daw sa Lunes. Nilinaw ng Malacanang na hindi holiday ang March 11 sa Lunes ho yan. Ginawa ng palasyo ang paglinaw matapos kumalat ang peking impormasyon tungkol sa nabanggit na deklarasyon. Ayon sa Official Gazette, walang katotohanan ang nakapaloob sa Proclamation No. 729 na nagdedeklarang regular holiday ang March 11 dahil sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Ang tinutukoy na dokumento ay pineke o tampered version ng kaparehong proklamasyon noong 2019 na inisyo ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Bukas pa lang March 10, mag-uumpisa ang panahon ng Ramadan na magtatapos naman sa pamagitan ng Eid al-Fitr. So tama nga. Hindi yun ang pagsasara kasi ang Ramadan ho ay isang buwan yan, no? Na napakalaking bahagi sa buhay ng ating mga kababayang mga Muslim. After a month, doon magde-decide yung kanilang council na kung saan tatama yung Eid al-Fitr, yung kanilang kapistahan. Ayan na. So, it's either tomorrow or Monday ang magiging start. So, hindi Eid al-Fitr, talagang habol ang bakasyon no? At saka nung nakita ko yung papel, pagtingin ko pa lang Salvador Medialdea yung nasa ilalim, ay iba na. Kitang-kita naman ay peke talaga. Kaya lang, alam naman yung ating mga kababayan, units napakabilis ang mata pagdating sa social media. Uy, holiday sa Lunes! Ay, ganun agad. Pagtingin sa ilalim, Salvador Medialdea ang nakapirma. Si dating Chief Justice Lucas Bersamin na ho ang ating Executive Secretary. 4:26 ng umaga, arangkada ng plebisito para ratipikahan ang pagbuo ng 3 bagong barangay sa Marawi City sa Lanao del Sur. Pagbubutuhan ng mga residente ang paglikha ng barangay Sultan Kurobong, Sultan Panuruganan at Anguyaw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sakaling maratipikahan, maaaring magtalaga muna ang Marawi Mayor ng officer in charge, si Mayor Majul Gandamra. Magtatalaga muna ng mga officer in charge para sa 3 barangay. Tiniyak naman ng PNP na may sapat na polis para magpatupad ng kaayusan at seguridad sa plebisito. Siyempre, katuwang nila dyan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga kay King Congressman Zia Alonto Adyong. Umabot na sa 80% ang consolidation rate para sa PUV modernization program sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, 96% na ang consolidated sa mga aktibong traditional jeeps sa Metro Manila. Pero kung isasama niya sa bilang ang mga non-active, nasa 56% lang ang consolidated sa rehiyon.
Matatandang obligado na yung mga traditional jeep at operators na bumuo o sumali sa kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng nasabing programa. Mahigit sa 2 milyon ang bawat isang modern jeep unit. Halaga na maski state-run na Land Bank at Development Bank ay sobrang namamahalan. Sabi ni Senator Grace Poe, sana ay mapatunayan ng Department of Transportation na dihamak na mas malaki yung benepisyo kaysa yung risk. Ika nga yung pagkadelikado dahil kung pakikinggan mo yung, in fairness din naman, maraming mga kooperatiba na ngayon ang magandang itinatakbo. Kaya lang, ilan kaya ito? Kumpara naman doon sa sumablay na ngayon pa lang at yung tumatakbong modern jeep ay nakabalandra na sa mga kung saan-saan lamang. Ang ginagawa pag may nasirang isang unit, pagkakahuyan lang yun para tumakbo yung ibang unit dahil wala namang mabiling piyesa. At questionable ang kanilang tatag, lalong-lalo na wala, hindi pa nasasabak sa bahaan yung mga yan. Whereas kumpara doon sa mga jeep natin na sana yung mga unang-una na wala yung mukhang jeep. Pangalawa ay yung tatag. Iba pa rin talaga. Ang jeep na gawang Pinoy kaysa galing sa China. Naghain ng reklamo ang ilang mga grupo ng mga bus drivers at operators laban sa isang opisyal ng Land Transportation Office Region 4A. Ito yung Calabarzon dahil sa umunoy korap na mga gawain. Aray ko po. Batay sa reklamong inihain sa Office of the President, nagpapabayad umano si Regional Director Cupido Jerry Asuncion ng nasa 50,000 piso mula sa bawat bus operator bago makipag-usap sa mga ito. Aray. Nagpahayag din ng grupo na nanghihingi din umano si Asuncion ng monthly payment na 25,000 upang maiwasan na mahuli ng mga enforcers. Hindi na umano kinakaya ng grupo ang ganitong sistema kaya't nakikiusap na sila sa Pangulo na kumilos laban sa mga opisyal ng Land Transportation Office sa Region 4A. Hiniling din nila kay Pangulong Marcos na magtalaga ng pinuno na tunay na magtataguyod para sa kanilang kapakanan. Kaya pala yung ibang mga bus pala dyan sa Region 4A. Meaning pag Region 4A ang binabanggit natin Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Kapag nalalaman na may LTO operation, tumitigil na lang sa biyahe. Kaysa sila yung mapagdiskitahan sa kalye. Magandang umaga kay Michael Medic o ano ba to? Michael Medic, pangalan ba yan? Juan Revilla Emergency Medical Responder. Mga suki daw ho yan ng DZRH. At saka siyempre, sa Facebook Live naman ay sila sa Talavera, si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Paring Joel Mendoza, good morning. Si Eduardo Narvaez, si Ria Soto, Bergel Sakdalan, Saturnino Laway Sr., si Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan, Alan Francisco. Binabati daw niya yung kanyang misis na si Cristina Laurentes dyan sa Nabotas. Sisi Tancon, Leo Habares sa Denmark. Good morning. Felix Estibal dito sa Santa Ana, si Shea Roques sa Caloocan, Maridel. Start your day with the started competition weeks made to fill you up and help you show the kid the thing all Si Ridel Subiate, Ana Andrea Famoso, Nelson Malinao dyan sa Falls Church, Virginia.
Si Owensbach Tarun Alex. Happy birthday daw sa kanyang partner na si May Pascuataro na nasa Taiwan. Emma Flores from Santa Rosa, Laguna, si Alfredo Cobilla Sr. Malakas ang ulan dito sa Ilagan City, Isabela. Lakay Tomdesa, Dita Ballesteros, Cagayan ay magabigat. Jess Season, Santo Domingo, Ilocos Sur. Crescencio Martires Doma Jr. from Northern Samar. Si Berto Pugo. Magandang umaga daw kay Leonor Shayna Shane Shaquille Castelo. Emir Ermelinda Miranda Malo Andrade. Good morning, Joel Tara. Loida Ibanez Sacramento, Steve Vasquez, Malu Andrade, Ariel Limos, Lita Magampon, Dinya Asuncion Herman, si Noel Puliket, good morning din yan sa Tuguegarao City. Victor Tonga, si Alejandro Pascual, Francisco Tubal, Zenaida Falyurina, King Pampanga, si Aldi Idorot, Mike Montero, good morning. Ang oras po natin, alas 4:34 ng umaga. Aray ko, bakit ganun? Ay wala. RH Rapido Hataw Balita. RH Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Iba't ibang posisyon sa pagtulog may epekto sa iyong kalusugan ayon sa eksperto. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. 36 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Dumako tayo sa reports ng ating mga kasamahan. Merong babae daw na tumangay ng isang kotse sa Batangas, arestado. Saang lugar siya na aresto? Alamin natin sa report ni Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Good morning, Kuya Raymond. Tiniyak ni QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan na mapaparusahan sa mga kasong isasampa sa isang babaeng umano'y kumarnap ng isang kotse sa Batangas na natagpuan naman sa Tuguegarao City. Sa report ng District Anti-Carnapping Unit ng QCPD,
alas 9:30 noong March 7, 2024 nang matagpuan sa Tuguegarao ang isang Hyundai Regina na may plakang November 9103 na pagmamayari umano ito ng isang Mike Edward Charles base sa kanyang pahayag sa dako. Isang Crystal Yao, 27 years old, ng Barangay Batangas City, ang hindi na umano nagbabayad ng kanyang monthly amortization sa hulugang sasakyan sa biktima. Hindi na umano nagpakita pa ang suspect hanggang sa may mga impormasyon ng QCPD, Anti-Carnapping Unit, na natagpuan ito sa Tuguegarao sa isang nagngangalang Angelita Tumbaling ng Katagman, Biho, Tuguegarao. Hawak na ngayon ang kotse ng QCPD habang pinagharap ang suspect na si Liao at may mga impormasyon kung saan ito nagtatago. At iniimbisigan naman ngayon itong si Angelita Tumbaling kung bakit nasa kanya ang kotse. Mula pa rin sa kawalan sa Pilipinas, DZRH, ako si Aros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat Edwin Duque. Meron namang wanted sa kasong rape, arestado dyan sa bayan ng Naik, Cavite. Magandang umaga dyan kay Police Executive Master Sergeant Allen Padilla. Narito ang balita mula kay Noche Kakas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Raymond. Arestado sa intelligence-driven operation ang isang lalaki na umano'y rapist sa barangay Captain C. Nazareno sa bayan ng Naik, Cavite. Kinilala ang naaresto na si alias Jimmy, residente ng barangay Kabukog 13 Martires City sa nabanggit na probinsya. Batay sa report, sinilbihan ito ng warrant of arrest sa kanyang kasong rape sa Naik. Nasa most wanted person din ng Calabarzon region ang akusado na si alias Jimmy sa kanyang kaso na walang piyansa. Mula sa kaunanan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Notika Kasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat Noche Kakas. Alas 4:40 ng umaga, kumpiyansa ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na may sasamang mga accomplishment nito sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na ang mas mataas na benepisyong ibinibigay nito sa mga miyembro. Sa kanyang talumpati sa groundbreaking ceremony para sa itatayong specialty hospital para sa cancer, nagpasalamat si PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Kaya House Speaker Ferdinand Martínez Romualdez ay binigay nitong hamon sa kanya, gayon din ang suporta mula sa Kamara de Representantes at mapagandang benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Ang House Committee on Appropriations ang naghanap ng pondo para maitayo ang struktura ng Cancer Center na alinsunod sa nakasaad sa Republic Act No. 11215 at ang Resource Stratified Framework na itinakda ng National Integrated Cancer Control Council. Kinilala ni Ledesma ang ginawa ni Speaker Romualdez upang maipatupad dito ang reformang kinakailangan sa PhilHealth para mas mapakinabangan ng mga Pilipino. Ayon kay Ledesma, oras na magbukas ang Philippine Cancer Center ay agad itong isasama sa contracted partners ng PhilHealth upang matulungan ng mga pasyenteng may cancer at magbenepisyo sa health package ng ahensya. Kamakailan lang ay tinaas ng PhilHealth ang breast cancer coverage nito sa ilalim ng ZAY Benefit Program. Kinilala naman sina Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairman Saldico ng Ako Bicol Party List sa pagsusulong ng Philippines Cancer Center. Philippine Cancer Center. Ipinahayag ni Philippine Cancer Center Director Alfonso Nunez III ang kanyang pasasalamat sa Administrasyong Marcos at sa Kongreso sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng 20 palapag na Cancer Center building sa Quezon City.
Kinilala rin ni Nunez ang mahalagang papel nila Speaker Romualdez at Co at iba pang miyembro ng Kamara upang hanapan ng pondo ang pagtatayo ng gusali na magiging mahalaga sa paglaban sa kanser. Pinasalamatan din ni Nunez ang iba pang stakeholders gaya ng National Integrated Cancer Control Council, mga medical society at patient advocates para sa kanilang naging ambag upang matupad ang inaasam na specialty center para sa mga may sakit na kanser. Ang Cancer Center ang kukumpleto sa medical complex na sinimulan ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang lugar ay ang National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Lung Center at ang Philippine Children's Medical Center. Pinuri naman ni Menchi Oste Sarmiento, Vice President ng Cancer Coalition Philippines at CEO ng Cancer Warriors Foundation, ang pagtatayo ng Philippine Cancer Center na meron umanong potensyal na maging legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kwento ni Osti Sarmiento, ang unang pangarap ay magtayo ng 6 na palapag na gusali pero ngayon 20 palapag ang itatayong struktura, isa umanong patunay na kahalagaan ng pagkakaroon ng komprehensibong cancer care sa bansa. Inilala rin ni Osti Sarmiento sina Speaker Romualdez sa Chairman Co na tinawag nitong Stalwart Cancer Champions sa legislatura dahil sa kanilang mahalagang papel upang maisulong ang mahalagang healthcare initiative na ito. Sa Pangasinan naman, ang chairperson ng Women's Club Pangasinan nagbigay pugay sa lahat ng kababaihan sa pagdiriwang ng International Women's Day. Freddy Fajardo sa detalye ng balitang yan. Freddy. Naglabas ng opisyal na pahayag si Atty. Melanie Lambino, ang chairperson ng Women's Club Pangasinan, kaugnay sa pagdiriwang ng International Women's Day kahapon March 8, 2024. Anya, atin pong pinararangalan at binibigyan pugay ang lahat ng kababayan sa buong mundo sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ating lipunan, lalo na sa malawakang pagsusulong ng gender equality upang makamit ang isang mas eksklusibo at progresibong bayan. Bilang chairperson po ng Women's Club Pangasinan, isa sa hangarin ko po ang maitaguyod ang women's empowerment o pagpapalakas sa kababaihan dahil naniniwala po ako na tayong mga kababaihan ay hindi lamang isang babae at hindi dapat nalilimitahan ang ating magagawa base sa ating kasarian. Bagkus tayo po'y dapat na magbigay ng pantay na karapatan at pagkakataon sa lahat ng larangan dahil tulad po ng mga kalalakihan tayo po'y may importanteng tungkulin na dapat gampanan. Pinakamalaking municipal police station sa Pilipinas pinasinaya naman sa Abukay, Bataan. Si Danny Kumilang sa detalye ng balitang yan, Danny. Pinasinayaan kahapon ng umaga ang bagong gawang gusali ng Municipal Police Station sa bayan ng Abukay, Bataan. Sinabi ng pamunuan ng Bataan Police, ito ang pinakamalaking Municipal Police Station sa buong bansa na kinabibilangan ng 2 gusali, isang 3 palapag na main and administrative building at isang 4 na palapag na extension building. Pinangunahan ang pasinaya nila Bataan PNP Police Director Police Colonel Palmer Tria na kasama ang mga opisyal ng Bataan Provincial Police Office, Abukay PNP Chief Police Major Jonathan Mostoles at kapwa niya Chief of Police mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan at mga force multiplier. Sinaksihan ng Bataan local official ang nasabing aktibidad. Ito'y sa pangunguna nila Vice Governor Chris Garcia, Provincial Administrative Consultant Dr. Bong Galicia, Board Member Tony Boy Roman at Mayor Robin Tagle, kasama ang local media ng Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil naman daw sa selos, aray ko po, merong isang babaeng nagbigti doon sa Davao del Sur. Mula sa Action Radio Davao, si June Suter sa detalye ng balitang yan. June.
Wala ng buhay na matagpuan ang isang babae habang nagbigti sa puno sa Purok 3, New Bago, Sinawayan, Hagonoy, Davao del Sur, pasado alas 11 ng gabi. Batay sa record, nakilala ang biktima na si alias Linlin. Sa investigasyon, lumalabas na selos ang dahilan ng pagpapakamatay ng biktima. Pinatunayan naman ito ng kanilang mga kapitbahay kung paano magsilos at mag-away ang biktima at ang live-in partner na nakilalang si alias Raden. Nabatid na si alias Linlin ay pangalawang live-in partner na ni alias Raden. Gayunpaman, resulta ng investigasyon, wala nakitang foul play ang otoridad. Mula sa Action Radio Davao, June Soter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat June Suter mula sa Davao, 4:48 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Sampung minuto bago mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita. Itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador o tagapangalaga ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ Church ni Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa ni Kibuloy ang anunsyo matapos ipag-utos ng hukom sa Amerika na buksan ang mga arrest warrant laban sa kanya. Ang term na ginamit ay unsealing. Dati pala silyado, ngayon ay unsealed na ang warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. Ayon kay Assistant Secretary Dominic Labano ng Department of Justice, wala pang natatanggap ang gobyerno na extradition request laban kay Kibuloy mula sa bansang Amerika. Naharap ang pastor sa iba't ibang kaso sa US at iniimbestigahan ng Senado at ganoon din ng Kamara dahil sa umunoy sex abuse, human trafficking at paglabag ng sa prangkisa naman ng SMNI. Nauna nang pinakakasuhan ng DOJ si Kibuloy ng child abuse at qualified human
trafficking. Magpapatuloy sa buong buwan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga aktibidad at kilos protesta ng mga kababaihan bilang pagdiriwang sa National Women's Month. Ito ang sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kasunod ng isinagawang kilos protesta ng ilang major women groups kahapon bilang pagtutol sa isinusulong na tsa-tsa. Ayon kay Brosas, nakalulungkot lamang na hindi sila umabot hanggang sa Mendiola kahapon dahil sa naging pagharang sa kanilang grupo. Mga kababaihan, walang harang, di ba? Walang dapat na, kasi may demokrasya tayo dapat malayang nakakapagpahayag ang lahat ng mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga nasa pinakamahihirap na saray ng ating lipunan. Gayunman, iginit ni Brosas na hindi natatapos ang laban para makamit ang hustisya ng mga kababaihan sa lipunang kaya't magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga aktibidad. Pero buong panahon naman po tayong magpoprotesta. Actually, buong bansa po ngayon hanggang buong buwan ng Marso ay magkakaroon ng iba't ibang mga activities, events, kaugnay sa Araw ng Kababaihan. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. 6 na minuto bago mag-alas 5. Suportado ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa ang pagkontra ng kanyang mga kapwa senador sa contempt order na inisyo ni Senador Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang nasabing contempt order na magpaparesto kay Kibuloy ay resulta ng kanyang pag-i-snub sa supina ng Senado upang harapin ang mga reklamong sexual abuse at human trafficking. Ayon kay De La Rosa, hindi na issue ang pagpapakulong kay Kibuloy dahil kung nagiging kasong kriminal na ang kanyang kinakaharap, dapat na itong ipaubaya na lamang sa korte. Magiging immaterial yung kukulong mo kay Pastor Kibuloy dahil nga ang purpose naman sa committee sa inquiry in aid of legislation. Ang kung kailangan talaga siyang andyan. Dahil nga, kung yan ay nagiging criminal case na, may kaso na nakasampa sa korte, din hayaan na lang natin yung korte mag-decide kung anong kailangan pananagutan ng nasasakdal. Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa kasamaang palad, hindi ho pwedeng boboto si Senador Bato doon sa laban sa contempt order kay Pastor Kibuloy dahil hindi ho siya miyembro ng Senate Committee on Women ni Senador Risa Hontiveros. At kung matatandaan ninyo, ngayon ayaw nilang i-contempt si Pastor Kibuloy. Pero nung si Senior Aguila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang humaharap, nagtulong-tulong sila para mapakulong. Sabi nga nila just saying. Pabor din si Senador Ronald Bato de la Rosa na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan. Ayon kay de la Rosa na makababawas sa bilang ng mga loose firearms ang inamyendahang provision ng gun law. Dahil mairirehistro na ng publiko ang kani-kanilang mga semi-automatic rifle at naniniwala din siyang mababawasan ang mga gumagamit nito sa krimen.
Tiwala rin si De La Rosa na hindi mangyari sa Pilipinas ang mass shooting na tulad ng nangyayari sa iba't ibang mga bansa, partikular na sa Amerika, dahil lahat ng mga shooting incidents sa Pilipinas ay merong motibo. Malayo yan mangyari sa atin, Jerry, no? Kasi matagal naman tayo may mga armas yung mga Pilipino, pero wala pa naman tayo nakitang ganyan, no? Na namamaril na lang ng walang rason, walang kadahilanan. Lahat ng shooting incidents na nangyari sa Pilipinas ay may motive talaga. There is a motive. Criminal intent, meron talaga. Hindi yung siraulo lang na basta na lang mamamaril. Na mamaril lang o hindi yan na Pilipino. Mga Amerikano lang ganyan, Kajire. Mga Amerikano lang, hindi tayo. Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga, si Annalyn lang doon sa Offenburg, Germany. Sabi ni Ana V. Albano, malakas din daw ho ang ulan sa Apayao. Arlene Escoro, si Alfredo Cobilla, si Annalyn lang nasa agabi daw doon sa Germany. Anthony Abrenica, oy classmate Paul Lumesio, gawis ay wiit montanyosa. Si Ben Kamantige dyan sa Imus, Cavite, magandang umaga ho. Florence Regalo from Pila, Laguna, ay si Padre Alwood Ramirez. Naimbag nga bigat dita Comillas North, Cervantes, Ilocos Sur. Ni Kapitan Valentin Rivera, naimbag nga bigat. Victor Anacion, dyan sa Gumaca, si Ligaya Supan sa Malabon at si Noel Ocaña dyan sa Vinsons, Camarines Norte. Marhay na aga sa Indogobos. Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga ho dito sa Rapido Hataw Balita, Sabado, March 9. At happy silver wedding anniversary kina Tess at Willie Duque ng Land Bank of the Philippines. Ngayon ho yung kanilang pagdiriwang ng silver wedding anniversary matapos ng magmisa dyan sa Ramos, Tarlac ay gagawin dyan sa Paniki, Tarlac. Si Willie Duque ay taga Quezon, Nueva Ecija. Si Tess ay taga Paniki, Tarlac. Again, happy silver wedding anniversary. Stand by sa karagdagan pang mga balita sa ating susunod na balitan. Kasama natin ang ating paring Romel Fuertes. Ako po si Raymond Dadpaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Ay alas 5 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw Balita.